Good evening po sa ating lahat. Good evening. At let's open our Bibles in the book of Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Let's read verses 16 up to verse 17. Ako na lang po ang magbabasa. Ephesians chapter 6 verse 16, sabi po dyan, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. In verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Let's pray. Ama namin Diyos sa langit, Panginoon, thank you that you have gathered us again for our Friday prayer meeting. Salamat Lord na kami po nandito upang magbigay po ng aming mga pasalamat sa nagdaang linggo pong ito. At ganoon po, humiling po sa inyo ng aming mga urgent prayer request. Adalahin ko Lord sa mensahe pong ito, kayo pong siyang manguna sa akin. Help me Lord na maging spirit-filled at magkaroon po ako ng mentality, Panginoon, na not I but Christ. Ikaw pong siyang maitaas sa mensaheng ito. Adalahin ko Lord sa bawat isa po na may kinig ay bigyan niyo po kami ng ready at humble heart. At thank you Lord na ikaw pong siyang manguna sa aming papapatuloy ng aming service hanggang sa aming prayer meeting, prayer group mamaya pong gabi. Ikaw pong siyang bigyan ko po ng glory, Panginoon, sa mensaheng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede tayo maupo. So, ang title po ng ating mensahe sa gabing ito, sa ating Friday prayer meeting, ay Fighting the Real Enemy. Fighting the Real Enemy. So, yung ating binasa po sa Ephesians chapter 6, verse 16 up to verse 17. Kumaga, imagine ang isang sundalo. Wala siyang suot na armor. Diba? How can he go to battle? And how can he win against the enemy? Same rules apply sa atin bilang mga Kristiyano. How can we live out yung ating tema na crucified, not I but Christ, if wala tayong suot-suot na armor, if we are not properly equipped with the armor? What armor specifically? The armor of God. Kaya po yung ating binasa kanina sa Ephesians chapter 6 verse 16 up to verse 17. Let's talk about kung ano yung mga armor of God na kailangan nating i-put on, kailangan nating i-take at i-put on sa atin. Sabi diyan sa verse 16, above all meaning, itong mga armor nating babanggitin is ito yung mga most important armors na we need to take and put on. So, ano yung mga armor na yon? So, una, above all, taking the shield of faith. So, unang armor is yung shield of faith na kung saan ito ay ating panglaban sa mga fears at sa mga unbeliefs. So, ayun ang unang armor, shield of faith. At yung pangalawang armor naman is yung the helmet of salvation. Na kung saan, kapag ito ay ating nilagay, yung helmet of salvation is ito yung ating reminder na tayo ay saved. At kapag tayo ay saved, we should not serve sin anymore. Na ano man yung ating mga buhay dati, di ba? Sabi nga sa Bible, we should walk in the newness of life. Amen? Kaya, yung helmet of salvation na ito yung mag-remind sa atin na we have a new identity in Christ. Amen. Na tayo ay may bagong buhay na kay Kristo. Kaya, we should not serve sin anymore. We should not serve ourselves anymore. At tayo ay laging mapaalalahanan na tayo ay merong bagong buhay na kay Kristo. At lastly, yung panghuli is yung the sword of the Spirit or yung the word of God, which is, sabi nga sa Bible, diba, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. So ito yung mga tatlong armors na pinaka-importante na kailangan nating i-put on at i-take on bilang para labanan yung ating mga daily battles sa ating Christian life. So ngayon, let us see how we can apply the armor of God in our daily battles. So una po, kailangan nating
ma-understand, first of all, is to understand the enemy. Kailangan nating intindihin kung ano ba yung ating kalaban. Question is, sino ba yung ating kalaban? Ang ating kalaban ay Satan, yung devil. So let's open our Bible sa John chapter 10, verse 10. John chapter 10, verse 10. Ang sabi niya sa John chapter 10, verse 10, "The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy." So, yung ating kalaban ay hindi sino mang tao. Yung ating kalaban, si Satan, yung devil. Kaya sabi sa Ephesians chapter 4, verse 31 and 32. Sabi diyan, baga ito yung mga ways kung paano umaatake si Satan. Baga we need to understand kung paano siya umaatake daily. So, Ephesians chapter 4, verse 31, sabi diyan, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice." Baga, for example, dito, di ba, meron tayo nakikita ang kapatiran na nag-i-improve, di ba, lumalago. Huwag natin siyang i-tear down. Huwag na siyang i-take down. Kumbaga, huwag tayo magkaroon ng mentality na competition. Di ba? Huwag tayong magkaroon ng bitterness sa ating mga puso at isip na ating isipin na buti pa siya lumalago na. Pero ako hindi pa ako lumalago ng to my maximum potential. Kaya ayun yung una, yung huwag meron tayong nakikitang kapatiran na nag-i-improve. Huwag natin siyang i-take down, huwag natin siyang huwag natin siyang i-discourage na lumago pa sa Panginoon. Ganon din yung sabi diyan yung anger, yung wrath and anger. Sabi diyan, 'di ba? For example, 'di ba may mga nagsasabi ng mga matanda, 'di ba? Sabi nila, nung panahon namin, ganito yung aming ganito yung aming way kung paano mabuhay, yung aming lifestyle. Yes. Kumbaga parang meron silang ines or sila irritable kung ano yung way kung paano mamuhay ang mga tao ngayon, mga kabataan ngayon. Pero we need to understand the truth na kung paano tayo mamuhay ngayon ay iba kung paano mamuhay yung tao in the past. Minsan kasi yung ibang tao, masyado lang fino-force na dapat ganito eh. Kasi ganito kami dati. Dapat ganito rin kayo umasal. Ganito rin kayo mamuhay. Pero hindi nga eh. Kasi we need to understand and accept the truth na yung ating way kung paano mamuhay ngayon is iba dati. Kaya bilang tayong mga luma or tayong mga datihan is we need to adjust and adapt. We need to adjust and adapt. Hindi lang pwede na sabihin natin na ganito dapat ang gawin mo, kapatid. Kasi ganito ako dati. Kumbaga, makita po natin na like for example, meron mga comparison eh. Kasi meron yung mga comparison like for example, sa basketball. Diba? Sino ang GOAT? Yung sabihin, sino ang greatest of all time sa basketball? May mga nagsasabi si LeBron. May mga nagsasabi si Jordan. Pero we cannot compare. You cannot compare. Because they both played in a different era. Diba? They both played in a different way of play style. Different rules. Different teammates, different way. Na kung saan ay yung different, iba yung play style ng NBA ngayon compared nung play style ni Jordan. Jordan, kumbaga yung time ni Jordan is wala pang masyadong 3 points. Ito time man LeBron, at yung time ni LeBron ay mostly yung kanyang kampi ay mostly mga 3-point shooters. So kumbaga yung debate na yon, yung debate na kung sinong the GOAT, greatest of all time is hirap siyang kumbaga merong kasing
Kumbaga si Jordan, siya yung the GOAT this time. At in the past. Pero 90s. Pero ang GOAT ngayon si LeBron. Kumbaga, ibang-iba yung way. Ibang-iba yung way ng kanilang playstyle. Ganun din sa atin. Minsan yung ating mga kapatiran, naiinis sa atin, nairita kung paano tayo mumuhay ngayon. Pero hindi naman tayo yung may kasalanan kung bakit ganito yung way ng ating lifestyle. Kasi with the rise of social media, 'di ba? With the rise of social media, with the rise of technology, marami ng mga technology ngayon na umuusbong, 'di ba? Kasi tayo, we are person of we adapt to kung ano yung nasa ating paligid. 'Di ba? Kaya you cannot compare. Kaya kung tayo ay merong kaya kung tayo meron tayong irritable, tayo naiinis sa mga kabataan ngayon, 'di ba? Tayo matuto na mag-adjust sa kanila, mag-adapt. 'Di ba? Kasi tayo rin naman, nag-adapt din naman tayo eh. Tayo mga datihan. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa ng mga ngayon, ng mga Gen Z ngayon, 'di ba? IG, Facebook, Shopee, Lazada. Ginagawa rin naman ng mga datihan. 'Di ba? Kumaga nag-a-adapt talaga tayo kung ano yung nasa paligid natin. Kaya we have no di tayo pwedeng mainis or mairita sa kanila. So how does Ephesians chapter 4 verse 32 say that we should deal with bitterness and anger? So ano yung way para malabanan natin yung bitterness and anger? So sabi sa verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kasi minsan itong mga bitterness natin, yung mga anger natin, ito yung mga ways ni Satan, ways ng devil, kung paano tayo i-hold. How can the devil make a stronghold in our lives? Kumbaga hindi man natin to napapansin, 'di ba? Kasi ito ay simple eh, simple and small. Pero 'di ba, ito ay simple and small. Pero ano yung mga way para malabanan natin ang mga bitterness na to, mga anger na to, na nanggagaling sa kaaway? Sabi diyan, 'di ba, sa ating example kanina about sa bitterness, 'di ba? Kung meron tayong nakitang kapatiran na nag-i-improve, what should we do? 'Di ba? Tayo ay encourage natin siya, mas i-uplift natin siya. Kapatid, ano ang husay ng ginawa mo sa bagay na 'yan, ang husay mo mag-moderate ang husay mo mag-song lead Ano ka na, nag-improve ka na sa soul winning Kumbaga, di mo na kailangan ng di mo na kailangan yung tracks para mag-soul win. Kumbaga, meron ka ng kaya mo na siyang i-explain ng wala sa puso at impromptu. Kumbaga, di natin kailangan i-tear down yung ating mga kapatid. At ganoon din tayo dapat mainggit sa kanilang pagtaas. Kasi lahat tayo meron tayong sariling timing, sariling timeline kung kailan tayo itataas ng Panginoon. Kaya yung mga tao, kayo mga ating mga kapatiran, natin nakikitang tumataas, nag-level up sa kanilang Christian life. It is our duty para mas pa sila, i-push pa sila. Kasi 'di ba sabi sa Bible, iron sharpeneth iron, 'di ba po? Ganun din yung sa ating kaya example na sa ating pagkakairita, sa ating pagkakainis, 'di ba? Na ating makita na we need to adapt, we need to adjust on the way kung paano mamuhay yung mga tao ngayon. We should not di dapat natin paunahin yung ating mga inis, yung ating mga pagkakairita sa kanila. Diba? So ano pa yung mga ways? Ano pa yung mga ways na the devil can make a stronghold in our lives? Sabi sa James chapter 4 verse 17. Sabi sa James chapter 4 verse 17,
To him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. So sa madaling salita, kung sino man tao ang alam ang gawin ng mabuti at ito ay hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. So ano pa yung mga ways na the devil can make a stronghold in our lives? Isa pang way, ito alam ko wala tayong makarelate dito, is yung ating slothfulness or yung ating laziness or idleness ba. Marami siyang terms pero ang pinaka-common is yung laziness. So, di ba, for example, di ba, what do we do? What do we do when we first wake up in the morning? Alam natin yan. What do we do when we get bored? Alam natin yan. What do we do when we are waiting in a line? Alam natin yan. Ilabas yung phone sa bulsa at mag-scroll. Which is idleness. Diba? Ano yung way? Kasi ito ay simple lang yung mga ganitong mga ways ni Satan kumpara niya tayo i-attempt. Like itong example na to. Na yung ating idleness, yung ating laziness. 'Di ba? Kumbaga kapag tayo ay bored, 'di ba? Alam natin na kumbaga automatic yan, kumbaga ano yan automatic yan na gaganyan yung kamay natin Tapos mag-cellphone tayo. Which is not knowing na kapag tayo nag-cellphone during that time, ay maraming mga ways kung paano tayo iti-tempt ni Satan. 'Di ba? Pag boss mo ng Facebook, ng IG, marami ka ng mga makikitang mga content na hindi quality. 'Di ba? Marami tayong makikitang content na hindi naman nakaka-bless, hindi naman nakaka-encourage, hindi naman helpful sa ating Christian life. Kaya minsan nga, minsan kailangan natin embrace yung boredom Kasi kapag ating in-embrace yung boredom, yung kapag tayo bored, let's kumbaga, try lang natin na kapag tayo na bored, huwag natin kunin yung ating cellphone. Kasi way yan ni Satan. Way yan ni Satan para tayo matempt. Yes, marami sa Facebook, mga nakakatawang reels. Diba? Pero, at the same time, meron din mga reels na hindi makakatulong sa atin. Na makapagpalayo sa atin sa Panginoon. Na, like for example, diba, bago tayo mag-service, cellphone ka, nod ka sa reels. Tapos mapapansin mo bigla, maramdaman mo, hindi ka spirit-filled Kumbaga, ikaw ay spirit-thrilled. Masyado ka nang nakatuon sa reels. Diba? Wala ka nang hindi ka na puspos ng banal espiritu kasi nga masyado ka nang nagpa-apekto sa cellphone mo. Nagpa-apekto sa mga reels na pinapanood mo. Kasi kapag tayo nagsimula sa panood ng reels, kahit 5 minutes lang yan, mag-extend yan parang sa PC kuya, pwede pa extend pa 5 minutes. Ganyan nangyayari sa atin Kaya ito yung mga, it's simple, it's small habit na kailangan nating ipako para tayo ay mas maging spirit-filled, para hindi tayo mapalayo sa Diyos. Although na maliit lang siya, hindi siya ganong kalaking obstacle. Pero kapag tayo nagpatuloy sa bagay na yan, yung small na yan is magiging big yan. Hindi natin alam na hindi na tayo spirit-filled. Kaya, yung ating idleness na yan, yung ating laziness na yan, ayun yung mag-cause sa atin para tayo ay unti-unting mapalayo sa Panginoon. Diba? Instead of ilabas natin yung ating cellphone, diba? Kasi yung pag-embrace sa boredom, marami ang benefits. Marami ang benefits, di ba? Like, makapag-isip ka ng mas maayos. Like, ano ba yung mga, makapag-isip ka kung ano yung gagawin mo sa kinabukasan. Ano yung mga, makapag-isip ka ng malalim, mga questions na sa buhay mo na hindi mo magagawa kung lagi mo lang i-take yung cellphone mo at mag-scroll ka palagi. So, ayun yung isang way kung paano tayo tinetempt ni Satan.
So, ang question natin is, do we give the devil an opportunity to work in us? Do we give the devil an opportunity to work in us? Kasi aside from this, it is important to also know that the devil's goal is to destroy our joy, our faith, our family, and our testimony. Kaya it is important also to understand his attacks. Sabi sa John chapter 10 verse 10, balik po tayo doon sa ating verse kanina. John chapter 10 verse 10. Sabi doon, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Sabi doon sa next, I am come that they might have life. Sabi yun ni Jesus Christ, and that they might have it more abundantly. Sabi diyan ni Jesus comes to give life. But Satan's goal is to destroy. We must realize na we are all different. Lahat tayo ay magkakaiba in the way, in the method that the enemy uses to attack us. Kaya itong mga questions na aking babanggitin ay helpful para ating ma-realize kung paano ba tayo inaatake ng ating mga kaaway. So we can ask these questions to ourselves. So una, how does the enemy distract me? How does the enemy distract me? For example, maybe ikaw ay gumagawa ng assignment para sa school. Tapos ang daming notifications na nag-pop up, ang daming messages na nag-pop up sa cellphone mo. Kumbaga hindi ka na nakaka-focus dun sa paggawa mo ng assignment. 'Di ba? What should you do? 'Di ba? Kung di naman kailangan ng cellphone sa paggawa ng assignment, pwede nating ilagay yung ating cellphone sa malayong lugar. Or kung kailangan mo talaga ng cellphone sa paggawa mo ng assignment, you can mute your notifications or your messages, or kung hindi naman, ay i-off mo yung wifi mo, i-off mo yung data mo. Simple way kung paano umatak si Satan. Simple way lang yun. Ano pa? Diba? How does the enemy deceive me? Second question is, how does the enemy deceive me? The enemy can deceive us by offering worldly treasures. Diba? Sabi ng mga tao sa paligid natin, wala ka namang mapapala sa church na yan. Hindi ka naman yayaman dyan. Tignan mo nga, lahat ng sahod mo, walang natitira. Lahat napupunta sa church. Ano pa? Puro ka nalang church. Diba? Mas inuuna mo yung pastor mo. Mas inuuna mo yung church. Kesa sa amin. Diba? Ano bang pinakain sa'yo ng church na yan? Bakit ka nagkakanggay Ano pa? Tara dyan. Gala tayo Sunday. Libre ko na. Diba? Gala tayo Sunday. Bira ka. Minsan nga lang tayo gumala eh. Napaka-KJ mo naman. Para kang mamatay pag di ka nagsimba. Ganon yung mga atake. Atake ni Satan. Ways kung paano tayo ma-deceive. Ano pa? Isa pang question is, how does the enemy divide me? How does the enemy divide or separate me from God? Paano ako nilalayo ng enemy sa Panginoon? It may be as simple as not being able to pray, as not being able to meditate the Word of God on a consistent basis. Due to, natok na ako eh. Pahinga na ako. Pagod na ako eh. Kailangan ko na ito ipahinga. Masyado na akong pagod sa work,
sa school. Ang dami kong ginawa sa work. Ang dami kong ginawa sa school. Wala na akong time para magbasa ng Bible. Wala na akong time para mag-pray. Kaya sabi sa Proverbs chapter 8 verse 17. Proverbs chapter 8 verse 17, sabi ron, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Sabi ron, those that seek me early shall find me. So tayo, di ba, kung tayo ay nahirapan tayo na mag-pray, magbasa ng Bible, on a consistent basis, why not na unahin natin first thing in the morning. Di ba? Pagkagising natin, ayun agad ng ating unahin. Para later on, tayo ay guided ng salita ng Diyos. Para later on din, kapag gabi na, pag tayo inantok na, pag tayo pagod na, ay, kumbaga, wala na tayong kailangang isipin, ay, sorry, Lord, di ako napag-pray. Bago matulog, sorry, Lord, di ako basa ng Bible kahit isang chapter. Kaya dun pa lang, first thing in the morning, seek me early, and ye shall find me. Sabi ng... So, ayun. So, yung now that we understood the enemy, what is the next step? Now that we understood the enemy, di ba? Kung paano siya umatake sa atin, di ba? Kung paano niya tayo dinidistract, kung paano niya tayo dinideceive, at kung paano niya tayo dinidivide or sineseparate sa Diyos. Ano yung kailangan natin gawin? What is the next step? The next step is ating makikita sa James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Ang sabi ron, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Sabi dito sa James chapter 4 verse 7, this verse is shows us na we can resist the devil. And if we resist the devil, siya ay lalayo sa atin. He will flee from you. Pero meron tayong kailangan gawin para mangyari yung bagay na yun. Yung una, submit yourselves therefore to God. We need first to surrender ourselves to God. And the greatest example ng bagay na to, ng verse na to, ng James chapter 4 verse 7, the greatest example is Jesus in the wilderness. Diba, yung ating makita yung sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, hindi natin kailangan i-explain verse by verse. Pero diba, sa Matthew 4 verse 1 to 11 dito, tinempt ni Satan ang Panginoong Jesus na sabi niya, diba, marami siyang tinempt, maraming temptation si Satan sa Panginoong Jesus dito. Diba, sabi niya, turn this stone into a bread. Pero sabi ng Panginoong Jesus, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Baga, ang Panginoong Jesus dito, ano yung kanyang panglaban? Siya ay nakasuot ng armor of God. Diba? Dala-dala niya yung salita ng Diyos. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ano pa yung bagay na hindi ano pa yung temptation ni Satan sa Panginoong Jesus sa Matthew na to, sa Matthew chapter 4 na to. Sabi niya, thou shalt worship me. Thou shalt bow down and worship me, sabi ni Satan. Pero sabi ng Panginoong Jesus, thou shalt serve only one God. Hindi ikaw yung Diyos ko. So bakit ako lulod sa iyo? Bakit ako mag-bow down and bakit kita i-worship? So makita po natin na ang Panginoon dito, siya ang greatest example kung paano labanan ang temptation. Kung paano labanan ang temptation, kung paano i-defeat si Satan through the Word of God. By putting on the armor of God. By putting on His shield of faith. By putting on His helmet of salvation. And by putting on the Word of God. So tayo, bilang ating prayer sa gabing ito, let us pray sa Lord
Let us thank Him. Let's thank God for the promise sa James chapter 4 verse 7. Let's thank God for the promise and declare our own intention to resist the enemy when he tries to distract, when he tries to deceive, and when he tries to divide you from the Lord and others. So, yun lang po ang ating mensahe sa gabing ito. Maraming salamat po.